Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Diyos na nagsugo sa kanyang anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dito ngayon sa kapistahan ng pagpapakita ng ating Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan, at ganoon din po, nandito pa tayo ngayon sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Siguro isang pagbati na naman sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. And happy solemnity po dito sa ating pagdiriwang sa araw na ito, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ipagkatiwala natin, kagaya ng mga pantas sa kanyang paglalakbay, tayo din po ay naglalakbay sa ating araw-araw na buhay. Ngunit sa mga pantas, may patutunguhan sila. Nais buto natin at hingin natin sa Diyos ang mabiyaya na tayo nawa ay gabayan niya sa ating paglalakbay tungo sa kanyang anak na si Jesus. At yung lahat ng mga nagtitiwala na isama natin sila sa ating mapanalangin, lalo na rin po yung mga nagtitake ng mga bar examination na ngayong January 7, ang kanilang ang result ng bar examination, lalo tigit si Bia, Marie, Amaro, at ang iba pa. Nagtitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong kapistahan ng papakita ng Panginoon. Tayo ay buong tiwalang humiling sa Panginoon ng kanyang pagpapatawad sa ating makasalanan upang masamba natin siya ng malinis ang ating kalooban. Panginoong Hesus, naparito ka upang tipunin ang bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinupus mo ng malaking kagalakan ang mga pantas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang maghatid ng ilaw sa aming mundong madilim, upang liwanag kami ng iyong biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa
Sari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinapahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba na may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningigan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama, pagkat ang yamang niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong naglilingkod sa iyo'y tanang bansa nitong mundo. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yoong haring umatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iahayin din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kalaobding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina.
Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang mahiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga taong noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Nung kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila papuntang Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong tagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako naman ang magsamba sa kanya. At lumakad ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang
ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inanugan sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Uli sa ating lahat, maligayang Pasko at manigong bagong taon po. At pasensya kayo dahil medyo nawalan ng busis pagkatapos ng mga activities sa seminaryo, sa mga simbang gabi. Ito ngayon, nagiging Zacarias. Mga kapatid, dito ngayon sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, naalala ko itong isang awitin. Ng pamagat ng awiting ito ay, Do You Know? Napakaganda po. Sinasabi ng awitin, Do you know? Where are you going to? Do you know? Where are you going to? Do you know? Napakasimple lamang ang mga titik nito. At sa pangalawang istansa, binago lamang ang titik dito, isang titik, instead of going, hoping. Do you get what you are hoping for? Do you get what you are hoping for? Mga kapatid, bakit ko ito nabanggit? Bakit ko ito binibigyan ng pagpahalaga ngayon sa kapistahan o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon? New Year na New Year tayo. At sa araw-araw ng buhay, tayo ay naglalakbay. Ngunit may mga pagkakataon na tayo naglalakbay. May mga pagkakataon na dami tayong pinupuntahan. Ang tanong dito, do you know? Do you know not just only that we know the place, but do we know? Do you know? May kabuluhan ba itong paglalakbay natin? May kabuluhan ba sa ating buhay yung mga encounter natin sa mga tao na kasalamuhan natin araw-araw bago tayo dumating doon sa ating paruroonan? Ang pangalawang tanong dito, do you get what you are hoping for? Nagbigay ba ito ng pag-asa? Nakamtan mo ba ang pag-asa? Tayo man ay naghahangad na makamit natin ang pag-asa sa mga inasam-asam natin sa buhay, sa mga nais nating marating. Ngunit, napakagandang titingnan kung alam natin kung ano ang pupuntahan natin, ano ang kabuluhan dito ng pupuntahan natin, then masasabi natin, along the way din po, matutuklasan natin na nakamit natin ang totoong kapayapaan. Mga kapatid, do you know, dahil isang katanungan na napakahalaga po na magtatanong tayo sa ating paglalakbay, kagaya ng mga pantas, matalino man sila, they are considered as wise men. Ngunit along the way, bakit nagtatanong pa sila? Hindi pa ba sapat sa kanila ang kanilang kaalaman? Kulang pa ba sila ng kaalaman? O ba kaya ito yung
Sinasabing wise ka dahil ang pagiging wise mo, doon mo natutunan sa mga tao na kasalamuha mo. Ikaw ay bukas para sa kanila, sa kanilang mga ideya. So, doon pala makita natin, napakatalino niya. Dahil kinukonsider niya yung ibang tao. Kinukonsider niya ang mga ideya ng ibang taong nakakasalamuha niya. Sa mga Griko, napakahalaga po ang pagtatanong. Dahil sa mga Griko, sabi dito na it reflects the core philosophy of ancient Greeks, especially Socrates, who believed that true knowledge starts with curiosity, doubt, and continuous questioning. Rather than accepting things at face value, leading at self-discovery and deeper understanding. Napakaganda po talaga ang pagtatanong. Hindi po mali pag nagtatanong tayo. Wala pong makukulong kung tayo magtatanong. Ngunit, alalahanin natin, napakahalaga sa ating paglalakbay na tayo'y nagtatanong. Mga kapatid, titingnan natin ang ating mga pantas sa kanilang paglalakbay. Nais kong bibigyan ng pagpapahalaga yung katalinuhan at ang pananampalataya. Pwede ba ng isang katalinuhan na walang pananampalataya? Masasabi ko po na may makatalinuhan na hanggang sa isipan lamang, hanggang galing lamang sa pagsasalita, ngunit wala naman sa gawa, wala naman sa pananampalataya. Makikita natin ng pananampalataya ay nag-umpisa din po ito sa katalinuhan. Kagaya ni Maria, ang ating mahal na ina, nandyan sa kanyang katalinuhan, nandyan sa kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos sa kanya. At nung nagbabalita sa kanyang anghel na siya ay magdadalang tao, nagugulumihan man siya. Hindi man niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya bukas, sa sunod mga araw. Dahil alam niya ang kultura. Napakahirap ang kultura pag ikaw ay magbabae, nagdadalang tao. Ngunit, ang hawak ni Maria ay ang katalinuhan at pananampalataya. Nandyan ang kaalaman niya tungkol sa Diyos. At nandyan ang pananampalataya niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi kaya ito din po ang hugot ng mga pantas. Ang hugot ng mga pantas dahil sa kanilang katalinuhan, sa kanilang kaalaman, sinasamahan nila ito ng pananampalataya. At sa pananampalataya, makikita natin yung mga pantas, iniiwan nila yung kanilang mga comfort. Napakaganda po. Parang isang bukasyon, isang tawag sa bukasyon, sa pag-iisang madre, isang relihiyoso o isang pare, na kailangan mo pag tumugon ka sa Diyos, sa tawag niya, iiwan mo yung comfort mo. Napakahirap yon. Ngunit, dahil nasa kanilang katalinuhan, kaalaman nila kung ano ibig sabihin yung tala, at nandiyan sa kanilang pananampalataya, na kahit tatalikuran nila itong comfort nila, o sabihin natin, talikuran nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit alam nila sa kanilang pananampalataya, may ibig sabihin dito. May kabuluhan dito ang kanilang pagsiyes para hanapin ang bata sa pamagitan ng talang ito. Napakahalaga pala ang role ng mga pantas na ito bago sila nakarating sa Bethlehem para handugan nila ng mga biyaya, ng gift itong batang si Jesus. Ang pangalawa dito na nais kong bibigyan ng pagpapahalaga, hindi lamang ang comfort nila ang iniiwan nila.
kundi ang iniiwan din po nila. Mahalaga dito ang kanilang mga self-interest nila. Yung mga pangsarili nilang kagustuhan, yung mga personal nilang bias, nakapokus sila ngayon doon sa tala. Naging sentro sa kanila ang tala, sa kanilang paglalakbay. Napakahalaga po para sa kanila na sa pananampalataya, maging sentro natin ang Diyos sa ating paglalakbay. That's why sa New Year resolution, yun nga, nung nakalipas na pagdiriwang natin ng New Year, pinabagatan ko ang aking reflection that there is something new under the sun. Na sa ilalim ng araw, may something na bago. Dahil nakikita ko figuratively ng araw na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo nagliliwanag sa sanlibutan. Kung may mga New Year resolution tayo at nakasentro ang ating mga New Year resolution na ito sa ilaw, sa ilalim ng ilaw ni Kristo, then alam natin na tayo'y may mapupuntahan. Kagaya din po ng mga pantas na ito. Sa kadiliman ng kanilang paglalakbay, sa layo ng kanilang mga nilalakbay, nandoon yung tala, nagbigay sa kanila ng liwanag para marating nila at matuklasan at makita mahandugan itong batang itong si Jesus. Napakaganda mga kapatid. Titingnan natin ngayon sa pagdating ng mga pantas doon sa kinaroroonan ni Jesus. Nandoon si Maria, si Jose. Makikita natin yung mga handog nila. Actually, nakikita ko po dito, hindi man talaga to gift para sa batang Jesus. Kundi ang pinaka-gift dito, walang iba kundi si Jesus. Ang pinaka-gift sa mga pantas na ito, walang iba makita lamang nila itong batang si Jesus sa sabsaban. Di ba napakaganda? Di ba ito yung sinasabi ni late Pope Benedict, ng ating pananampalataya ay isang tugon lamang sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. Pananampalataya, yung pagsunod ng mga pantas doon sa tala, isang tugon nila, tugon. Nakita nila sa magitan ng talang ito ang pagmamahal ng Diyos. Nakikita nila na itong si Jesus, ang Mesiyas sa tagapagtanggol sa sanlibutan. At yung mga handog na yon ay isang tugon lamang. Nakita nila ang pinakabiyayang ito, walang iba kundi si Jesus. Makikita, napakaganda po ang kanilang mga inaalay. Unang pag-aalay dito, walang iba kundi yung gold. Ginto, simbolo ng pagiging isang leader, simbolo ng pagiging isang pamumuno natin. Mga kapatid, pag minsan lamang yung pag-iisip natin pagdating sa leader ay iba. Parang nandyan lamang nakabasi sa palasyo, yung mga leader nakikita natin na nandyan lamang nakaupo. Mga leader natin na tinuturo lamang kanilang mga daliri para paggawa sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga trupa nila. Ngunit ang inandugan nilang leader na itong Panginoong Jesucristo na mag-aalay ng kanyang buhay, hindi siya, sabi nga niya, hindi ako naparito para sabi nga niya, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Isang servant leader. Ng gold pa lang ito, ang ginto pa lang ito, nagsisimbolo ng pag-aalay ng sarili. At makikita natin, mga kapatid, sa isang frankincense, isang frankincense na nagsisimbolo ng pagiging divine, pagiging kabanal-banalan ng batang itong si Jesus. Na hindi lamang siya
isang Diyos. Hindi naman isang tao, kundi isang Diyos din po. Pinapakita dito na siya man ay isang Diyos, bumababa para samahan tayo, para gabayan tayo, at turuan tayo kung paano magmahal ng lubusan. At ang pangatlong gift sa pagtugon sa biyaya ng batang itong si Jesus, walang iba kundi yung yung mera. It talks about the prophets, the martyr, na handang mag-aalay ng kanyang buhay kahit pa hanggang dyan sa taas ng cross para lamang sa kaligtasan nating lahat. Napakahalaga pala, mga kapatid, itong pagdiriwang natin ngayon sa dakilang kapistahan ng pagpakita ng Panginoon, dahil ang pagpapakitang ito isang pagpakita din po sa ating lahat. At bilang tayo ay mga anak ng Diyos, tayo din po ay tinawag sa ating araw-araw na buhay para hanapin ang Diyos kagaya ng mga pantas. Siguro masasabi natin kung mayroong tatlong mga pantas, din tayo yun ang pang-apat. Pang-apat tayong pantas. Ang tanong dito, anong pong hindi natin ialay bilang tugon natin doon sa isang Diyos na nagmamahal sa atin, nagbibigay ng biyaya sa atin. At ang nais kong bibigyan ng pagpalaga, ulitin ko, do you know? Alam ba natin itong paglalakbay ito? Alam ba natin kung anong biyaya na pwede natin ialay sa isang Diyos na nagpapakita dito sa sanlibutan? Yan ang hingi natin sa Diyos, ng mga biyaya na sa ating araw-araw na buhay, mahandugan natin siya. Handog na galing sa ating mga puso, handog ng pagsakripisyo, handog ng pananampalataya na kahit paman sa kadiliman, hindi na nanaig ang kadiliman, hindi na nanaig anumang mga pagsubok sa buhay, kundi isang pananampalataya na ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, magharap tayo ng ating mga handog at kahilingan ng Panginoon habang dinadalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, nawa manatili siyang maliwanag na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito. Magtagumpay nawa sila sa paglalakap
ng mga pagpapahalaga ng mabuting balita sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, nawa sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Isus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagtitingin sapagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba tungo sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Like the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and is born in Bethlehem. Like the herald angels sing, glory to the newborn King. Manalangin kayo mga kapatid upang ang aking sakripisyo ay magkalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi inilahad, inihain at pinagsasaluhan si Jesucristo kasama mo at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong nisugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinapakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao niya ay magniningning ang kariktahan ng kadilima, kadakilaan niyang di magmamaliw, kay kaisa ng maanghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Nung gabing pinagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, at imigay sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na inahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na dulot ng buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakiisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, naming Papa, at ni Elias, aming Obispo, at anang makaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Ganit ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mong dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang banaling esposo, kaisa ng apostol at lahat ng mga banal na namumuhay na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili, nagagaling na utos sa turumbola, turo ng matalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Amin. Na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi
sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Uli sa ating mga kapanalig na nandito ngayon sa ating chapel, sa ating commentator natin, o lector natin, at sa lahat ng mga naglilingkod, maraming salamat sa ating mga kapanalig at sa lahat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Buhat sa dilim, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Nawa, malasap ninyo ang kanyang kabutihan at lumatag nawa kayo sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig. Amen. Sinusundan ng mga pantas ang tala at natagpuan nila si Kristong liwanag ng buhat sa liwanag. Bilang mga tagasunod ni Kristo, nawa gawin niya kayong ilaw ng iyong kapwa. Amen. Matulad nawa kayo sa patuloy na pananalig at pagkabukas palad ng mga pantas at pagpalain kayo ng presensya ng Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ipamahagi ang liwanag at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko ulit at maligong bagong taon. We have heard on high, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joy. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa